LeBron James naungusan na nga si Karl Malone na pangalawa para sa all-time scoring list ng NBA. Nagawa niya nga ang bagong record sa huling 5 minuto ng second quarter ng laban ng Lakers kontra sa Washington Wizards at ito ay sa pamamagitan ng isang layup mula sa pasa sa kanya ni Stanley Johnson. Bago ang laban ay kailangan na lang ni LeBron ng 19 points para nga malampasan si Karl Malone na may record na 36,928 points na nagawa niya sa kanyang buong karera sa basketball. Si LeBron ay nakapagtala ng 38 points sa laban nila kanina kontra Wizards at dahil dyan siya ngayon ay nakapagtala na ng kabuuang 36,947 points. Sunod naman na susubukan niya na mapalitan sa posisyon ay si Kareem Abdul-Jabbar na may hawak ng top spot at may nagawang kabuuang record na 38,387 points. So mga katropa, kung hindi ako nagkakamali ay 1,441 points na lang ang kailangan niya na magawa. At kung magiging healthy nga siya sa susunod na season ay malamang na siya na ang maging all-time scorer ng NBA. Nagbigay naman ng respeto at standing ovation ng mga fans na nanood sa laban ng Lakers at Wizards matapos na ipalabas sa screen ng arena ang na-achieve ni LeBron James na agad namang in-acknowledge ng huli. Kamakailan din ay gumawa ng record itong si LeBron bilang kauna-unahang manlalaro na nakagawa ng 30,000 plus points, 10,000 plus rebounds at 10,000 plus na assist. Subalit sa kabila ng mga achievement ni LeBron ay hirap pa rin ng Lakers na maging consistent sa season na ito. Balitang Golden State naman tayo, patungkol kay James Wiseman. Ito nga ay matapos na maglabas ng anunsyo ang Golden State Warriors ng pagre-recall kay James Wiseman sa G-League affiliate na Santa Cruz Warriors, na kung saan ay nakaplano sana na magpatuloy ang paglalaro ni James sa G-League sa pang-apat na pagkakataon. Subalit dahil sa namumuong pamamaga sa tuhod ni Wiseman, ay pansamantala muna itong pinahinto sa paglalaro sa G-League. Kaya matunog ang mga usap-usapan na baka maaaring hindi na nga ito makapaglaro ngayong season. Matatandaan na dapat ay halos sabay sina ni Klay Thompson na makabalik, pero dahil sa isang treatment nga noong December, dahil din sa pamamaga ng inoperahan niya na tuhod, ay nadili nga rin ang kanyang pagbabalik. At ngayon, heto na naman. At sa iba pang mga NBA update, Coach Steve Kerr magfo-focus nga daw sa depensa habang wala si Stephen Curry. Ayon sa kanya, ay babalik nila ang depensa kung paano nila ginawa ito noong unang bahagi ng season. At ngayong nakabalik na nga si Draymond Green ay sigurado daw na siya ay makakahanap ng paraan upang maibalik muli ang depensa nila noong una. Kailangan din daw nga na mag-step up ang mga shooters nila, pero tiwala naman daw siya na walang magiging problema pagdating sa opensa nila. Kaya naman ay itutuon nila ang buong effort pagdating sa depensa. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating munting channel, ay kalimutan na natin ang lahat. Huwag lang po ang mag-subscribe sa ating munting channel para sa more NBA update. Maraming salamat po.